Magandang gabi Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito ang latest sa ating panahon. Lumakas pa si Typhoon Hagupit habang patuloy na lumalapit sa ating area of responsibility. Alas 4 ng hapon namataan po ang sentro ng bagyo sa layong 1,278 km silangan po yan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na 160 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot naman ng 195 km per hour. Kasalukuyan itong kumikilos pa west-northwest sa bilis na 30 km kada oras. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, inaasahan itong papasok ng PAR bukas ng umaga kung kailan bibigyan ito ng lokal na pangalang Ruby. By Friday, inaasahan itong lalo pang lalapit sa ating kalupaan at magla-landfall sa Eastern Visayas sa darating na Sabado ng hapon o gabi. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Azar Aurelio, sa press briefing na idinaos sa Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon, sa dalawang senaryo na ipinapakita ng mga forecasting models ngayon, 60% po ang tsansa na mag-landfall ito at tanging 40% lamang ang tsansa na mag-recurve ito pahilaga. Maaari pa namang magbago ang mga statistics na ito kaya naman continuous monitoring ang ating mga weather forecasters. Sa ngayon, hindi pa ito direkta nakakaapekto sa ating bansa, ganun pa man patuloy na mag-monitor ng weather updates na hatid sa inyo ng Panahon TV. Sa ngayon, tinatawag pa rin po natin itong si Typhoon Hagupit pero once it enters PAR, tatawagin na ito sa pangalang Ruby. Samantala, for more information naman, tingnan po natin ang historical track ng mga typhoon category sa buwan ng Disyembre na nagsimula o nabuo below 10 degrees north. Base po sa Tropical Cyclone Guidance System na Pag-asa, dalawang bagyo o itong si Bagyong Senyang noong 2006 at si Aning noong 1966 ang parehong dumaan o una nag-landfall dito sa may Eastern Visayas, whereas itong si Typhoon Camila noong 1949 ay nanalasan naman dito patungong Central Luzon. So ano ipinapakita ng statistical investigation na ito? Sa lugar kung saan nabuo itong si Typhoon Hagupit, yan po yung naging track ng observed typhoons in the month of December noong 2006, 1966 at 1949. More about the weather mga kababayan, aming hatid makalipas lamang ang isang paalala. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti, sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Malayo pa naman ang bagyo ngunit nakaranas pa rin tayo ng mga pag-uulan kahapon. Kaya minarapat po nating alamin ang mga lugar na pinakainulan nitong Martes. So nangunguna po sa listahan ang Apari, Cagayan na may 81.5 mm dulot po yan ng dominant weather system na northeast monsoon. Habang dito naman sa may Borongan, Eastern Samar na itala po ang 44.2 mm at ang Surigao City na may 34 mm. So base po yan sa rainfall data na Pag-asa nitong Martes. Samantala, ngayong Miyerkules, northeast monsoon pa rin po ang dominant weather system na nagkakaapekto dito sa may northern at central Luzon na nagdadala ng mahihinang pagulan, particular na dito sa may Cagayan Valley. Habang isolated light rains naman ang mararanasan dito sa mga rehiyon ng Cordillera, Ilocos at Central Luzon. At ngayon po nakakaranas ng maulang panahon ang Eastern Visayas, Caraga at Davao na inaabot po yan kasi ng outer bands o yung dulong kaulapan ng papalapit na bagyo. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman sa makakaranas naman po tayo ng fair weather condition maliban lamang sa isolated thunderstorms. Sa kaugnay na balita, nakataas po ang gale warning sa seaboards ng Northern Luzon at Eastern seaboards ng Central Visayas. Asahan po ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan at maaaring umabot ng 4.5 meters ang taas ng alon. Delikado po ang maglayag sa mga nabanggit na baybayin dahil sa strong to gale force winds na dulot ng surge na northeast monsoon.
Samantala, dahil pa rin sa amihan, narito po ang top 5 lowest temperatures na naitala ng Pag-asa ngayong araw. Nangunguna pa rin sa listahan ng Baguio City na may 15.4 degrees Celsius na sinundan pa rin po ng Malaybalay na may 16.6 degrees Celsius. Ikatlo po sa listahan ang Basco Batanes na may 18.8 degrees Celsius habang 22.5 degrees Celsius naman ang naitala sa may Tuguegarao. At finally, ang Science Garden po meron tayong 22.8 degrees Celsius. At para naman bukas mga kababayan, Huwebes, December 4, sisikat po ang araw 6:06 ng umaga at lulubog naman 5:25 ng hapon. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ugaliin mag-monitor ng weather conditions sa pamamagitan ng Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Antabayan na rin ang aking susunod na update mamaya sa News Live. Ang update na ito ay hatid sa inyo ng Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather girl April Enerio. Magandang gabi.